Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Magbigay tayo ng reaction dito ha. Sama kayo mga boss. Ang gaganda ng comments nyo. Mamaya magkulabo tayo. Sandali lang po ito. Oo. Tungkol ito sa ano eh. Paliwanag, ano tawag ito? Sagot ni Sara Duterte tungkol sa confidential fund, no? Ano lang ito eh. 5 hours ago. Pakinggan natin. Amat Lea Ilagan live na nagulat mula sa Camp Crame. Iginiit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ang mga kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ito ang naging pahayag ng Vice Presidente sa kanyang talumpati kahapon bilang kalaban ng ulitin natin ha. Ito ulit to. Secretary Sara Duterte na ang mga kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ito ang naging pahayag. Mabigat yun ha. Ang kumukontra sa confidential fund ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. More mga Rocky Warriors, tulungan niyo ako parang hindi ko makuha. Pahayag ng Vice Presidente sa kanyang talumpati kahapon bilang panauhing pandangal sa 122nd Police Service Anniversary sa Butuan, Agusan del Norte. Sinabi rin ito na mahalaga ang papel na ginagampanan ng confidential funds upang maibigay ang kinakailangang resources ng pamahalaan sa pagpapanatili ng seguridad at paglaban sa terorismo. Ayon pa kay VP Sara, hindi mahalaga kung gagastusin ito sa loob ng isang araw o isang buong taon, kundi ang importante anya ay masiguro ang kaligtasan at seguridad ng sambayanang Pilipino. Nauna nang naging kontrobersyal ang 125 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President noong 2022 na umano'y ginastos ng tanggapan ni VP Sara sa loob lamang ng 11 araw. Ano masasabi niyo dyan mga boss? Ang kumukustyon sa confidential fund ay kalaban ng kapayapaan. At ang kumukustyon sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. And ito lang ho ang pick up ko. Ewan ko tama ako ha. Bakit? Bakit yung kinikistyon din naman ha? Yung confidential fund ng Philippine Coast Guard, di ba kinikustyon? Dahil maliit. Ibig sabihin, kinukustyon yung confidential fund ng Philippine Coast Guard, kalaban ng bayan yung kumukustyon doon. Sara naman. Paano niya kaya naisip yun, no? Ang kumukustyon sa confidential fund ay kalaban ng kapayapaan. At ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Tarakis. Mga boss, sa mga tuwid, kung kalaban ka ng kapayapaan at kalaban ka ng bayan, pwede kang arestuhin, di ba? Parang MPA yan labas mo, kinukustyon mo yung confidential. Yan pa ang naging tugon niya sa mga bumabati ko sa kanya. At wala raw kwenta, maski gastusin lang ng isang araw o isang taon. Basta't ang mahalaga ay mabigyan ng proteksyon ang mga mamamayan. Tubong-bong, ano ba yun? Hirap po, mga boss. Ay, magkomento po kayo dyan sa sinabi nitong si Sara Carpio. Ngayon, kung kalaban ng kapayapaan at kalaban ng bayan ang kumukustyon sa confidential fund, anong kaso? Kung kalaban ka ng bayan at kalaban ka ng kapayapaan at kalaban ka ng bayan,
Rebellion? Rebelde? Ano? Hindi ko makuha mga boss, totoo. May kulong ba yun? Pag inakusahan ka, na question mo yung ang kinu-question lang naman, di naman yung ano, yung confidential fund lang niya kinu-question eh. Hindi naman yung iba eh, di ba? Ano ba namang ano yan? Lord. Tsaka ano, hindi ko talaga makuha mga sir eh. Oo. Ang sakit sa ulo. Ang kumukustyon ka sa confidential fund ay kalaban ng kapayapaan. At ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Paano kung ito ang presidente? Wag naman sana. At ganito ang lohika nito. Lahat ng kumukustyon sa confidential fund, kalaban ng bayan, kalaban ng kapayapaan, ayaw ng kapayapaan eh. Kaya kalaban ka ng kapayapaan, ibig sabihin ayaw mo ng kapayapaan dahil kinukustyon mo yung confidential fund. At kalaban ka ng kapayapaan, kalaban ka na rin ng bayan. Automatic, kalaban ka ng kapayapaan eh. Kinawa dyan pa. Paano niya na-connect yun? No? Yung confidential fund lang naman niya kinagulatan eh. Dahil nga, mayor pa lang siya, nagtatampisaw na siya sa confidential fund. Lord, sakit ho sa ulo. No? Ibig niya sabihin, hindi ano. Puro confidential pa na lahat. Lahat ng sangay ng gobyerno. Magmula sa barangay, lahat yan dapat bigyan ng confidential pa niyan dahil para sa kapayapaan pala yung confidential fund eh. Di ba mga boss? Yun ang sabi niya eh. Pag kinestyon mo yung confidential fund, ayaw mo ng kapayapaan. At kag ayaw mo ng kapayapaan, kalaban ka ng bayan. Ibig sabihin, lahat bigyan mo na. Pati mga barangay captain, lahat ng confidential fund. Para hindi ka kalaban ng kapayapaan. Gusto mo ng kapayapaan, bigyan mo na lahat ng confidential fund. Patay tayo dyan, Juan de la Cruz. Ano ba to? At meron hong ano, lumabas na gusto raw bombahin si Sara Duterte. Ito, yung kay Atty. Enzo. Bomba para kay Sara. Totoo kaya o kanila ring gawa-gawa? Lord. Pakinggan natin sandali. Na bombahin si Vice President Sara Duterte. Yan yan yung bomba na yan ang sinasabi nila. IED. Improvised Explosive Device. IED. Ayan. Sabi ng mga vloggers na maka Duterte, ano daw yan? Yan daw ay, ang paniniwala nila, yan daw bomba na yan, ay isinet, ilinagay, itinanim, kaugnay daw sa pagdating ni Sara Duterte doon sa Agusan yata, sa Agusan sa Mindanao. Kaya, ano daw ito? Mayroon daw mga balak na masama na kay Sara Duterte. Ang tanong, totoo naman kaya yan? Totoo naman kaya yan mga yan? Naniniwala ba kayo dyan mga kabunyo? Sa mga tuwid, kailangan pandagdagan. Kulang yung confidential fund niya kasi may nakalusot na ganyan eh. Na may nagtanim ng bomba upang siya ay butin lang daw ay nakita. Kailangan magdagdag pa ng confidential fund si Sara Carpio. Para bago siya dumating sa isang kanyang pupuntahan, mayroon ng mga bomb sniffing dog. Para tsaka yung mga lahat, pati mga lupa na lalakaran niya, kailangan talaga malaking confidential fund ni Sara. Di ba mga boss? At
yung mga bodyguard kailangan din madagdagan pa. Yung Vice President Security Group. Vice President Security Group nga, di ba? Presidential Security Group isa, PSG. O sa kanya may sarili siya, 433. At bukod doon, bago siya talaga, pag inimbita mo to, dapat buong lahat ng lupa, kailangan suyurin mo muna yan. Baka may nakatanim na, ano tawag ito, yung mines. Ano na yan? Ang tumbok na naman ito, MPA na naman. Panlambot na mga boss. Ano na to? Ang kumusyon sa... Wala na. Ang kumusyon sa confidential fund ay... ayaw ng kapayapaan, at ang ayaw sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Hindi ko makuha. Ibig sabihin, pagka nasabing, oy, yun ang kinukusyon yung confidential fund mo. O, paano na yung Rocky Warriors niya? Mawawanted kayo. At kung lahat ng kumukusyon sa confidential fund niya, para sa kanya kalaban ng kapayapaan at kalaban ng bayan, may kulong yata yan di ba? Kailangan malaki-laking kulungan. Yung sa Rocky Warriors lang 20,000. Ewan ko lang, marami na rin, di ba? 20,000 ba? Oh, may gito, malaking kulungan yan. Kinaro Japan. Ano ba to? Lord. Kung mo nabatikos yung confidential fund mo yan ang sinasabi mo pagka kinustyon yung confidential fund Kalaban ng kapayapaan at kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Nag-speech siya sa harap ng mga marami. At palakpak pa. Panginoon. Diyos. Tulungan niyo po itong bansang Pilipinas. Talagang saan pupulutin? Mag-collab na po tayo. Baka marami ho yung maganda ho yung mga comments niyo. Ito yung mga comments niyo do sa sagot ko sa tanong ni Senator Risa Ontiveros. Marami rin no? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Obserbasyon lang. Todo tanggol ang mga troll. Ang mga katulad ni Maharlika Roque at Butiki Panelo, pambayad sa troll farm niya yan para manira ngayon para sa ipagtanggol si BP nila. Totoo. Masasabi mga dito sa dito sa vlog ko Raul Villanada ulit. Magandang yumaga. Justice Consentidor Rimulya. Elizabeth Iscareo, sabi niya. Shout out Elizabeth Good evening Sir Rox. Hi, grabe talaga itong Sara na ito. Bakit kailangan ng confidential fund? Simula na maging mayor ito sa Davao, 6 years ito at bilyon ang inubos. Imagine 400 million kada taon. 400 million, 460 million. Ang kapal nila. Lahi talaga sila ng mandarambong. At reyna pala siya doon sa Davao. Feel talaga niya. Pera nila yung inuubos nila. Panoorin mo tong vlog ngayon, friend. User shout out. Kaya pa ba nilang bilangin yan limpak-limpak na salapi na yan? Hindi na friend. Cheque na lang, hindi na sila mahawak ng pera. Puro cheque. Friend Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out. Happy birthday, Sister Elizabeth Iscare, sabi ni Friend Jaime. Berka Mongol, welcome to the club. Berka Mongol.
Walang kukurakutin yan kung hindi inaprubahan ng Kongreso. Tama naman yan. Uy, sumagot si 3JC of natural. May share. Siyempre, mga congressman dyan. Yun ang sagot doon. Ganun lang ba naman aapruba kami? Lagay naman, ganun lang yan Talagang sila-sila na lang talaga di ba? Elizabeth Iscarol ito. Tapos na maging vice president, gusto agad may confidential fund at ayaw niya pa imbestigahan ito. Di ba? Bakit? Akala nila pera nila yan? Harap-harapang legal na pagnanakaw ito. Sana kumilos na yung mga Pilipinong bayani para lumaban at ilabas ang kabulukan pinaggagawa ng mga ito. Sana mabuhay muli ang mga bayani sa henerasyon ngayon. God save us. Bayani, si Bayani, Bayani Agbayani, Bongbong Marcos naman yung friend. Ay nako. Platul Essence, shout out. Correction, hindi po 19 days, 11 days lang. Hindi nga maintindihan Platul kung 11 o 19. Anyway, 19 or 11, konting diferensya lang. Basta't nasimot yung 125 million, di ba? Nilustay nitong confidential fund. Aba, bakit hindi pwedeng ibulsa ba? Kung, bakit hindi pwedeng ibulsa ba? Kung cheque yung 125 million pesos na yan. Maraming zeros yan, di ba? Di mo nga mabilang sa dami PI, Sara at mga dutae na mga yan, mga magnanakaw at bastos ang kakapal ng pagbumuka, mga PI nila, mga walang ya. Galit si Platul. Sige ka. Galit si Sara pagka kinestyon mo raw yung confidential pa niya ayaw mo sa kapayapaan. Kung ayaw sa kapayapaan, kalabang ka daw ng bayan. Diyos ko, anong klakso? Sky Makantan, shout out. Tama kayo, Sir Rox. Yan na nga ang dating presidente natin. Tama kayo, Sir Rox. Yan nga ang dating presidente natin. Ang taas pa ng trust rating. Trash rating. Niyahoy, mga Pinoy, gising. Mahimbing ang tulog Al Olalyaw, shout out Ang Pilipinas ay hindi masisira sa mga taong masasama, kundi sa mga taong nanunood lang na walang ginagawa. Hakbang para masugpo ang kasamaan ng mga ito at nakikipagsabwatan pa. Magandang araw, Sir Roque. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Shout out Reynaldo Gonzales Ang sarap ata manood karera na sa Singapore. Christian Chengnak, shout out Sumagot din kay Reynaldo Gonzales. Masarap paring Ray Gonzales kasi libre. Libre pera ng taong bayan ang winawaldas Baka naman libre nga sa gate. VIP, di ba? Lita Alambat, shout out. Si Pacquiao pa beso-beso, sabi niya. Moody Muma, shout out Sabi niya, Sir Rox, good evening po. Tama lang na mabunyag ang kawatan sa pera. Umiiyak na ang taong bayan sa hirap. Hanggang iyak na lang ba kayo diyan sa Pinas? Samantalang si Sara tumatawa pa sa milyones at may pumapanig kay Sara. Hindi kasi nakikita ang mga kawatan kung anong hirap ng taong bayan. Hindi nila nakikita yan. Basta maghirap kayo dyan. Pagdating na eleksyon, babayaran naman kayo Boboto nyo rin kami. Ba? Rolando Cruz, shout out. Yung ibang sugapa sa droga. Yung iba sugapa sa droga. Yung mga yan, sugapa sa pera. Mahirap gamutin yun, Rolando Cruz, yung sugapa sa pera. Oy, kanina nga pala mga boss, nagkita na naman yung magkapatid sa korte. At yun, maski pa paano, gumagapang naman yung kaso ng sinampa ng aking asawa sa swapang ng kapatid. Pero ang sunod na hearing na naman po sa December 4, 2 buwan na naman na stress itong aking YP.
Mamaya, binabasa ko yung mga comments sa kanya. Napapasaya siya. Pero talagang makapal ang mukha nung kapatid. Tinitignan ko kanina, talagang, talagang may kililing. Rolando Bliones, shout out, sabi niya. Gandang gabi, Karox. Si Bantag nga, di niya mahuli-huli. Magdadagdag pa siya. O baka naman gusto malihis ang topic. Totoo. Librado Ludovico, shout out, sabi niya. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Kaya pala lintik makahirit ng kupit dental pan itong si Indaya Sara na walang H, hayop sa dilang hayop. Ewan, only in the Philippines. Pwe, galit ka na naman. Ma-high blood ka niyan. Sabi ni Trey J. Siopo, kalma ka lang, Librado, sabi niya. Sumagot na naman si Librado. Si Trey J. Siopo, okay lang ako, Trey J. Siopo, thanks for the concern. Lalong matutuwa kayo dito sa sinabi ni Sara, di ba? Pag huwag kayo kumukusya sa confidential pa ni Sara para hindi kayo maakusahan kalaban ng bayan. Lord. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Tanga lang ang maniniwala dyan sa survey. Kunwari lang na bumababa ang rating nila. Baka nagpaparamdam lang ang mga yan kasi magpapasko na. Pwede. Kung sino man yung nagsusurvey, manood lang siya sa programa mo, Karox. Kumusta na sa lahat, sabi niya. Nakapal din ang mga mukha nito, no? Pero yun nga, pag hindi kasi mga palang mukha mo, wala kang kwarta, Tingnan mo yung mga troll, di ba? Diba? Para ka magtanggol sa mali, talagang dapat makapal ang mukha mo. Yan ang puhunan nila, yung kapal ng mukha, di ba? Ramon Valencia, sabi niya, bossing, hindi lang yung mga mabababa ang pinag-aralan ang mga engot. Meron din yung iba na nakatapos may pinag-aralan ang mga engot din. Yan bang mali na naniniwala ka pa? Nakakalungkot. Tama. Totoo. Hindi lang yung naniniwala. Mali na, pinagtatanggol pa. Diba? Scholar pa yung isa. Sa UP. Lord. Ang dami nila yan. Aba, mahirap yan. Hindi... Para lamunin mo yung pride mo, para ipagtanggol mo yung mga ganyang klaseng tao, lagay, ganun lang ba naman? Kinakain ko na yung kahihiyang ko sa pagtatanggol sa'yo, Hindi mo ako bibigyan, milyon na ng usapan dyan. Ramon Valencia ulit, Kung totoo yung survey, bakit hindi nila i-post yung mga pangalan ng na-survey? Totoo. Baka sa cemetery nagsusurvey ito, mga Erlinda Alog, shout out. Si Just T.S. Remulla po, Karox. David Alvin Mendoza, shout out. Hi, Karoke. Sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po sa lahat. Tama po kayo. Anak nga ni Dutae, si Sara Dutae. Kaya ganun kalaki ang confidential pan niya sa Davao. At saka po, paano mapapasuko ni Digong si Bantag? Baka sabihin ni Bantag sa kanya, bossing, di kasama ka din na makukulong kapag sumuko ako. Kaya sabi ko, yung Bantag na yan, panghimagas lang ni Ka-Percy yan. Ang main dish ni Ka-Percy, si Digong, Duterte. Di ba? French Erwin Sapeda, shout out, Tia Delia. Ines Christiansen, July 7 Alcantara, shout out. Sabi ni Prince Shervin. Muli, Team Tea Deli, Impong Basyang, bumabati po ng magandang buhay sa ating pong lahat. Mga kalupon sa Rocky Warriors. Sa topic mo today, Sir Rox, ano nga ba talaga meron? Kung merong adik sa pulburon, ito naman adik sa pagpupuno ng kanyang bayong.
talaga naman, ano po, Xerox, nasa Guinness Book of World Record na po tayo. Aba talaga, ba. Mantakin mo. Tinapon yung Marcos ngayon landslide. At hindi umati ng debate, diba? Tuloy natin to. Wala na pong napapatunayan simula nang naupo pero laging gigil at target niya kurakot sa mga fans. Xerox, kala ko matindi na yung Parmali saka yung trilyon-trilyon na iniwang utang niyang dating Panginoon ng Pilipinas. Ito pa lang talagang wala rin pong patawad. Isipin mo po, Xerox, yung paghihirap ng mga sundalo natin sa pagbabantay dun sa sobrang luma na at bulok na nakabalandra dun sa may baho di Masinloc ba yun, Xerox? Sisinghap-singhap pati yung mga tagabantay, walang maayos na pamumuhay at hirap sila doon sa loob ng barkong bulok. Pero itong ating Reyna nagtatampisaw lang at nahihiga lang sa kayamanan. Wow, talagang mapapa-PI ka. Mapapa-PI ka po talaga, Xerox. Mga wala po talaga silang kaluluwa. Imagine, ipinakakain at ibinubuhay mo sa pamilya ang mga anak mo galing sa pagnanakaw ng kaban ng bayan na dapat yung mga kaawa-awa pong mga kababayan natin na mahihirap na nakikinabang, mahirap ang nakikinabang. Grabe po, Xerox, no shame at all. Siguro po, Xerox, baka magpapatayo po sila ng palasyo gawa sa pera. Pwede. Sa dami ng pera nito, pwede na sinasabi mo, friend. Puro pera ang nakadikit at buong palasyo kinam. Wala po talaga silang takot sa Diyos, Xerox. Wala silang Diyos Who's this stupid God? Sabi nga nung tatay niya, di ba? Tutuloy natin. Mas masarap po, Xerox, lumisan sa mundo na may dignidad at nirerespeto ka at minamahal ka ng mga tao. Katulad ng ating isa sa mga tunay na at matatag po nating dakila at bayani. Ang ating pong minamahal na si Ka-Percy, matagal na po siyang nakalibing, pero ang mga nagmamahal at nakakakilala po sa kanya, wala pong puwang na siya po makakalimutan. Pero itong mga hinayupak na kurimaw, sikat na sikat, proud na proud po, tawagin silang kurimaw na buhayang magnanakaw. Kinam, pisting yawa, ambot, galit na naman si Tia Deli. Sa mga lawlaw ninyong lubot, saan kaya magsisipulasan tong mga hinayupak na to pag nagkagulo-gulo na? Alam ko na, Xerox, sila lahat lipat na China. Siyempre, doon na tago, nakaw nila, buwisit. Makalayas na nga muna ulit, Xerox. Ako alis muna, topak. Kasi sakit na ulo, dami-dami problema. Good night po sa lahat. Ingat po palagi, Xerox. Walang katapos na salamat po palagi sa inyong galing, sa inyo pong impong. At sa inyo pong lahat ay umaasungot man. Pero sa inyo pong lahat nagmamahal. Ito ang inyong Tia Deli. Ferdinand San Juan, shout out sabi niya. Good evening po, Karoke. Ibang-iba na ang takbo ng Senado at Kongreso ngayon. Wala nang pagmamahal sa bayan at mamamayan. Wala na po. Pondo ng bayan ang sinasamba ng karamihan sa kanila. Wala na yung prinsipyo para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino at bayan. Nakakalungkot at nakakawalang tiwala na. Yan ang aking nakikita, pananaw at nararamdaman. Tanging Diyos na lang ang pag-asa. God bless po. Totoo yan. Pero alam mo kasi, baka yun nga iniisip nila, malapit na yung gera, alaga naman. Siyempre, tangay nila lahat ang pangpasarap sa buhay nila habang naggegera kayo dyan. Kami naman ay maghahanap ng aming lilipatan. Juan de la Cruz.
Aris, shout out Aris ha. Sabi niya, dapat sa mga survey-terong ito ay di na naglalayo pa. Dapat ang pag-survey nila ay binabase sa mga katulad nating mga karaoke warriors. Mr. Sato lang 2. Ang problema ni Atty. Ricky Tomotorgo sa Kabunyog, sa programa ni Bloodcaster Armandin, sa programa ni Kawaldi Carbonell, sa programa ni Christian Isguera, ni Engineer Toto Causing, at marami pang iba na totoong makabayan. Sana hindi lang 1,200 katao ang makukuha nila. Libo-libo pa. Sana hindi peke ang resulta ng survey. Kailangan kaya matututo ang mga hinduropot na survey-terong ito. Hoy, mga magtinda na lang kayo ng sorbetes, mga hinayupak. Galit si Aris. To. Clemtel. Shout out. Tama. Savings for the future presidency. Can you imagine Sara Duterte maging presidente? Kawawa ang Pilipinas. Totoo yan. Ngayon pa lang na vice president, kawawa maging presidente ba yan? Oo, das mother, pati daughter, di ba kalat ni? Ay, si Prince Shervin ulit to. Sorry, additional comment para po sa survey. Kain-kain ka din ng kalabasa, buhala ng Davao para luminaw-linaw naman ng konti yung mata mo. Makita mo naman kung gaano kalugmok ang bansa mo ngayon sa sobra ng kahirapan ng dahil sa lab team nyo. Kinam. puro kapans. Ano ba ang serbisyo ang nagawa mo? Yun nga, yung confidential fund. Pagka malaki pala ang confidential mo, Tia Delica, ibig sabihin, gusto mo ng kapayapaan at hindi ka kalaban ng bayan. Tama ba ako? Lahat ng gusto mong hawakan, puro di tali sa liig. Kaya puro pants ang gusto mo. Kasi para may pambayad ka sa lahat ng bantay mo sa paligid mo. Parang si bantay na doggy lang. Kala ko ba ang tapang atao ka, ha? Kaya lahat ng pants gusto mo. Kasi para may pamahid ka sa mga gustong humalik sa tumbong mo. Perfect combination talaga kayo ng kalab team mo. Isang pulburon at isang buhayang hagum. No more further explanation, Your Honor. Clear talk lang tayo sa Rox. Good night po ulit. Irene Cortel na shout out Ano niya? Nakakausap ni Digong si Bantag. Sa laki ng confidential pa ni Sara, hindi man lang napakiusapan, naggastusan ni Sara para mahanap si Bantag. Pwede ba yun? Hindi, wala yun. Anak kayo rin, wala yun. Hindi mangyari. Kalat ni Baya, shout out. Good morning, Karaoke. Bakbakan mo na, Karaoke. Be well, Maber. Okay pa si Maber. Gihintay na. Tao talaga bibilangin ito, kalat ni, dito sa buwang na kapatid ng asawa ko. Gaga talaga. Itignan ko kanina sa korte, hindi makatingin yung baliw. Normando Reyes, shout out. Ibig sabihin, malaki ang puhunan ni Sara sa pambili ng boto sa darating na presidential election. Matagal pa yan, marami pa yan, Normando. Bukod sa pasuporta ng China, very obvious na Manchurian candidate ang babaeng yan, tulad tatay niya. Sana matuto naman ang botanteng Pinoy, hindi magigising nilang tayo na probinsya na talaga tayo ng China. Ano pa nga mangyayari? Ganyan. Si kalat ni ulit. Hello, Miss Akira Milos. Good afternoon. Sumagot si Akira. Good evening to you. Ito si 3J Siop. Sabi ni 3J Siop. Hello, Sir Rox. Ba't naman nagtatanong si Miss Senator Hontiveros? Alam naman niya ang sagot. Hala? Ginagaya ba ako ni Miss Hontiveros? Kaya nga, di ba? Tatanong pa siya, alam naman niya sagot, di ba? Tanong, alam naman ang sagot. Tawa ka ng tawa. Kita mo, Sir Rox?
Even Miss Hontiveros, napapatanong din. Kala mo ha, ako lang pala tanong ha. VJC up ulit to. Di ba si Rox? Nasabi ko na dito before, yung Philippine Coast Guard na yan, yung Philippine Coast Guard nga, 10 million lang ang Intel Fund, confidential for every year, for 17 years. Kaya ang total, 17 years times 10, 170 million in 17 years. Samantalang si Itad, magkano ginastos sa loob ng 11 days? Ayan, nagtanong na naman ako, hi. Ang sagot ko sa tanong mo, 3J Shop ka. Ha? Hi, kapal. Sobrang kapal. Sus Mario Joseph, ano na? 3J Shop ulit si Rox. Basta ako naniniwala na kaya hindi pa sinusuko ni Bongbong si Dutz sa ICC. Merong plano dyan. Basta ako may napipil akong best plan in favor of Marcos sa 2028. Oh, tagal pa yan. PJ Shop kay napipil mo na. Huh? Ako napipil ko yan, isusuko yan. Oh. 3J Shop ulit to. Si Rox, agree ako sa iyo na hindi nga matalino si Bongbong. Paano magiging matalino nga niya kapag tapos eh? Dami-dami pera, $10,000 ba? Isang buwan ang budget niya, o diba? Ang nakuha niya ay special diploma in social studies. Presidente Pilipinas ngayon siya. Ay, naku. Hindi nga siya intellectually smart, pero smart yang si Bongbong. Smart A. Saka si Rox. Andyan nga si Lisa Smugs. Matalino yan. Di ba Imelda Marcos di second nga raw yan? Kasi siya ang nagpapalakad ng Malacanang. May mga plano na yan sa 2028. At ang plano na yan ay hindi pabor sa mga dudes. Think about it, Sir Rox. Nasa kama ka na? Babalik ka pa ba sa sahig? Oh, may katwiran ka dyan, friend. Nasa pwesto ka ng for 6 years, tapos ibibigay mo pa sa iba ang pwesto na pwede kang burahin pag nakapwesto na sila. Esip-esip, di ba, Sir Rox? Oh, esip-esip ka, Bongbong, sabi ni 3J Shop, kayang-kaya mo na sigurong isipin yan. Di ba? Nakajima, Presila, shout out, konsentidor sa demonyo yan si Duterte. Siya ang nang kakalalong kay Bantag. Paano na mahuhuli? Wala na. May night duty pa yun. Kikibulog, di ba? Librado Ludovico ulit, Karaoke, ginaya ko lang si Kapersi sa salitang confidential fund. Librado Ludovico ulit, Baka naman may balak itong mag-amang ito na bilhin ang buong Davao. Sa gobyerno ng Pilipinas, ay meron pang 5 taon yung mag-amang yan. Malay natin, baka makarma na, Eddie, thank you Lord. Goodbye, mga dutae. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Cassandra Daisy, shout out, sabi niya. Ano ang meron sa Davao na kailangan ng confidential fund? Dahil maraming kalansay na nakabaon? O iniutay ng mga dutae na yan tulad ng statement ni Matabato at Las Cañas na nasa Europe na ngayon para sa ICC, pambayad sa mga killers nila. Saklap ang buhay natin, mga Pinoy. Totoo. Cassandra Daisy ulit, Pansinin ninyo, pag in trouble ang mga dutae, maglalabasan yan ng survey na mga dutae ang malakas para malinlang ang mga Pinoy na engot. Pero wag kami mga Rocky Warriors. Totoo yan, daming ang engot. Si Miss Akira Milos, nagsasagutan sila ni Kalatni.
Ang haba eh. Oh. Ha? Magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang, sabi ni Akira. Reynaldo Gonzales, sabi niya. Ano ka mo, Sir Rox? Trust rating, bumaba na. At Sara, at Blenglong. Buti nga, umatras sa survey. Marilo Pabianak, shout out sabi niya. Good morning po, Tyrox. Una po, pray ko na may magandang resulta makita nyo si Sister Grace. Wala nga, nakaka-high blood anak Pero wala pa naman yung sungay, hindi pa lumalabas yung sungay ng demonya. Sa ano na naman, ang next hearing namin ay sa December 4. Ito naman po ay about Sara Jing Potpot. Para mabawasan inis at disappointment sa inuugali niya at kagahaman sa pondo ng bayan, okay, nasa itas kayo ngayon, mga Duterte, at nagkakamal ng malaking CIF. Inasabi po ni Senator Risa, hindi nyo pera yan, heto naman po dugtong ko, hindi nyo kailanman mabibitbit yan pag akyat sa langit. Langit? Hindi na yun naakyat, dito na lang sila sa baba. Ito nga impyerno Sa halip magtanim ng kabutihan sa kapwa, yun ang gandang point sa pagharap sa Panginoon. Good luck po, Tatay Rock. Today, stay healthy po. God bless always po. Kasama ng mga Rocky Warriors. Basta ingat ka dyan, Pag pagod, pahinga. Ganun lang yun. Christian Cheng, shout out Yung tanong po ni Senator Risa Tyrox, na bakit anong meron sa Davao? Naku po, Senator Risa Ontiveros, ang dami, napakaraming meron sa Davao. At di po siya inaagaw ng Chengwang Chenghot. Tyrox, kusang ibibigay ng Duterte Planning ang Davao sa mga isingkit. Yun ang totoo doon. Have a great PM po sa inyo, Tatay Rox. At salamat sa mga viewers na matatalino at di royalista. Walang trolls dito Christian Cheng ulit Bakit ako po dito pa rin ng topic ni Senator Risa Tyrox? Anong meron sa Davao? Unang-una, diyan nakatira ang drug lord, ang ICC wanted, ang masiba at impatsado sa intel competence. Kaya ang mukha ni Bomba at Sara para ng ispasol, ka-apply ng pants, sunblock, isa pa po, Tyrox. Anong meron sa Davao? Diyan lang naman nagtatago sa basement ng Davao ang kung sino ang pumatay kay late Percy Lapid Fire. At isa pa, anong meron sa Davao? Nandyan din mismo nakatira ang master of all master sa pagpatay sa hirong broadcast journalist na si late Percy Lapid. Isa pa po, Tyrox, anong meron sa Davao? Land of kulto. Gumuho man ang kulto ni Kibudoy, nasa area pa rin ng Davao ang another kulto na si Haring Solomon Baboy. Christian Cheng alito, o di po babaga, Tatay Rox, ang daming meron sa Davao. At ito namang si Pig Sabato, kahit kailan ang laman ng ulo, nana, bye now po. Tatay Rox, God bless po. At sa atin lahat ng mga matino ang isip, totoo yan Oy, si friend Jun shout out Jun Lagon, my friend, sabi niya good day, Manong Roque. Share ko lang itong biglang pumasok sa isip ko. Ang kwentong con. Dahil sa kontrobersyal na confidential fund ng conwaring Vice President, marami na ngayon ang kontra. Puro ko na sa kanya, pati sa Congress
dahil sa ginawa niyang pagwaldas ng pera mula sa contingency fund ng isa pang konwaring pangulo. Konsumisyon ang mga yan sa mga Pilipino, mga con artist. Friend yun ulit, oh. Manong Roque, ever since di ko man lang ako na-survey. Na-surveillance lang. Oy, mission accomplished mga boss. Kapag saya na naman tayo, no, mga boss. Bukas po, tapikin natin tong katangahan ng mga naging miyembro nitong napaniwala nitong si Senyor Uwak. Visit. Yan o, talakayin din bukas. Magandang content yan eh. Kung wala akong makikitang mas malupit, no? Oo. Kalahin mong naniniwala sila doon kay Aguila dahil yung daw ibon ay napapagsalita niya, gago talaga araw-araw. God bless po, God bless. Lord, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Sobra na akong katangahan nito, totoo. Oo, mula ako naging tao, kailan ako nakakita ng ganitong katangahan. Oo. Yun nga, napasok ako din social media, nakita ko talagang sobrang katangahan talaga. Grabe. Bagay yun nga, ever since na yung binata na ako, mahilig na po ako dito sa mga ganitong mga politika na to. Oh. Grabe. At yan nga po, in order to be a successful politician, you must have 3 Gs. Guns, goons, and rule. Pag wala ka yan, wala ka. Tsaka pinaka-importante, kapal ng mukha. Magandang gabi po mga boss.